Hindi matatawaran ang pagiging matinik at asintado kung tumutok ang sniper ng Ukraine. Kaya naman nanginginig sa takot ang mga sundalo ng Russia. Ngunit sino nga ba ang mag-aakalang babae pala ang nasa likod ng sniper na ito? Siya ay kinilala na si Emerald Evgenia na binansagang Punisher ng mga Russian. Sa Ukraine, kilala siya bilang isang influencer at businesswoman. Laman ng social media at namumuhay ng marangya na talaga namang tila isang Barbie sa pagiging babae. Kaya naman sino ang mag-aakalang sa kabila ng pagiging Barbie ay kaya pala nitong maging isang sundalong astig? Paano siya naging isang sniper? Yan ang ating alamin. Bata pa lamang ay mahilig na talaga sa mga baril sa Emerald. Kaya naman sa halip na mga manika o Barbie ang mga laruan niya, mas gusto nito ang mga baril. Sa edad na 9 na taong gulang, sinasama na siya ng kanyang ama sa pangangaso. Ayon sa kanya, una siyang binigyan ng kanyang ama ng totoong baril matapos niyang makatama ng 5 target sa loob ng 5 rounds. Naalala niya raw noon talaga namang hindi naging madali ang pagpapalaki sa kanya ng kanyang ama. Noon ay hindi daw niya naintindihan kung bakit kailangang dumaan siya sa mga mahihirap na pagsasanay. Ngunit ngayon ay malinaw na sa kanya na kaya lamang iyon nagawa ng kanyang ama ay upang mailabas ang kanyang tapang at pagiging palaban nito. Isa lang siyang babaeng anak sa 3 magkakapatid. Ayon pa sa kanya, gustong-gusto daw noon ng kanyang ama na lalaki ang kanyang magiging mga anak. Kaya naman lumaki si Emerald na parang isang lalaki ang tapang. Bata pa lang itinatak na sa kanya ng kanyang ama na siya ang responsable sa sarili niyang buhay. Hindi ang kanyang magiging asawa o kaya ang kanyang mga magulang. Kaya naman kinakailangan na mabuhay siya para sa kanyang sarili. Unang nag-focus si Emerald sa kanyang civilian career kung saan nagtapos siya ng Law, Psychology at Public Policy sa Taras Shevchenko National University of Kyiv. Sa edad na 20, sumali siya sa Military Reserve Force kung saan doon ay naging isa siyang officer. Makalipas ang ilang mga taon, nagdalang tao si Emerald sa kanyang anak na panganay na si Jacqueline at nagtayo ng kanyang sariling jewelry shop. 2 taon ang makalipas nang maghiwalay si Emerald at ang kanyang asawa. Ngunit sa kasalukuyan sila ay magkaibigan. Taong 2014 nang sakupin ng Russia ang lugar ng Crimea, isa si Emerald sa mga nag-volunteer upang magserbisyo sa army. Ngunit hindi tinanggap dahil ang kanyang anak ay 3 taong gulang pa lamang daw ng mga panahong iyon. Ngunit pagdating ng February 24, 2022, matapos ang full-scale invasion ng Russia, tinanggap na siya sa serbisyo dahil na din sa malaking pangangailangan ng sundalo. Kaya naman February 23, 2022, tuluyan na niyang isinarado ang kanyang negosyo at sinabi sa mga kaibigan na nararamdaman niya na mayroong gera na magaganap. Kaya naman walang pagdadalawang isip na nagpa-enlist na siya. Nadestino si Emerald sa mga lugar ng Zhytomyr, Kyiv, Sumy, Kharkiv at Zaporizhia. Sa panahon na iyon, nasa edad na 10 taong gulang na ang kanyang anak na babae na nasa pangangalaga ng kanyang mga magulang. Noong una nalilito ang mga sundalo doon kung siya ba ay isang cook o isang medieval worker. Kaya naman doon niya napagtanto na kailangan niyang patunayan na kahit isa siyang babae ay kayang-kaya niya na maging isang sundalo. Hindi nga nagtagal na patunayan Emerald ang kanyang sarili nang i-alerto sila ng kanyang kasamang sundalo na si Vitaly Romanok nang atakihin sila ng mga drones ng Russia. Kaya naman agad na kinuha ni Emerald ang kanyang armas at pinagbabaril ang mga drones. Halos 90% ng mga drones ang kanyang tinamaan, maging ang mga drones na mahirap makita. Pagkatapos noon, doon na siya na-promote at naging sniper. Dito naging isang sniper sa Emerald at kilala sa call sign na John the Ark. 6 na buwan siyang namalagi sa Safari Regiment ng National Police of Ukraine. Ayon sa kanya, isa sa pinakamahirap bilang isang sundalo bukod sa pakikipaglaban ay ang kawalan ng kasiguraduhan sa kanilang kaligtasan at ang harapan na makikita ang pagkasawi ng kanyang mga naging kaibigan na sundalo. Ang pagiging sniper ay napakahirap na trabaho dahil kapag tumingin ka sa scope nito, kitang-kita mo kung paano babagsak ang target at mawawala ng buhay. Dinescribe ni Emerald ang trabahong ito bilang isang personal hell. Kagaya na lamang ng kanyang mentor na isa ding sniper na kung tawagin ay Victor, kung saan nasawi ito sa Zaporizhia matapos matamaan ng missiles ang kanilang military base. Ang sakit daw sa kanyang pakiramdam na katumbas ng sakit ng pumanaw ay katumbas ng sakit ng pumanaw ang kanyang ama. 6 na taon na ang nakalipas. Ngunit hindi lamang doon natatapos ang sakit dahil
300 sa kanyang mga kaibigan at kasamahan na sundalo ay nagtamo din ng matinding sugat. Ang talaga namang nakakamatay na husay ni Emerald sa paghawak ng sniper ay nakapukaw ng atensyon ng mga Russian propaganda, kaya naman naging target siya ng napakaraming mga reports kung saan inilahad kung ano siyang klaseng tao. Maging ang kanyang pribadong buhay ay sinubukang ungkatin. Tinawag siya ng mga media hindi lamang Punisher kundi isang Nazi, alinsunod sa linya ni Vladimir Putin sa pananakop sa Ukraine na kailangang ma-denazify ang rehiyon, ang rehiyon na kailangang alisin at tapusin ang banta sa kanilang nasyon. Hindi malilimutan ni Emerald ang emosyon na kanyang nararamdaman ng mga panahon na sumali siya sa army. Ang isipin na makakatil din siya ng buhay ng ibang tao ay talaga namang nakakatakot at nakakakonsensya. Sa loob daw ng 30 segundo, nanginginig ang kanyang buong katawan at hindi niya ito makontrol. Bilang pampakalma, itinatak na lamang niya sa kanyang isip na hindi sila ang lumapit upang nakipaglaban, kundi ito ang mga lumapit sa Ukraine upang lumaban. Sa kanyang serbisyo, isa si Emerald sa 5,000 mga babaeng sundalo sa mga frontline, habang ang malalaking porsyento naman na natira ay ang mga lalaking sundalo. Habang tumatagal ay nadaragdagan ang bilang ng mga babaeng Ukrainian na sumasali sa military mula nang sakupin sila ng Russia noong taong 2014. Ayon kay Emerald, hindi mahalaga kung babae ka o isang lalaki. Isa sa huling bagay na ine-expect ni Emerald sa serbisyo ay ang makatagpo muli ng taong kanyang mamahalin. Dahil na din sa hirap at bigat ng trabaho ay hindi na niya ito binigyan ng pansin. Kaalam tulad ng pinangako ko, para matanggap mo ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo, i-check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating Facebook group. Ngunit sa hindi naasang pagkakataon ay nakilala niya si Injevis Tapanyuk na isa ding sundalo, at dito na nga nag-umpisa silang mag-usap sa Instagram, at bukod doon kasama niya din ito sa kampo. 2 linggo matapos nilang magkita ay agad na nagpo-post si Eugene at ikinasal sila ng kanilang mismong army general. Sa ngayon, siya ay wala sa serbisyo matapos niyang magdalang tao. Base sa kanya, kinakabahan siya sa kanyang pagdadalang tao dahil alam niya sa sarili na hindi maayos ang kalagayan ng kanyang pangatawan at kalusugan. Tunay na hindi matatawaran ang husay at galing ni Emerald sa paghawak ng sniper. Pinatunayan niya na hindi hadlang ang kasarian para maging isang mahusay na sundalo. Ang pagiging isang nasyonalista ni Emerald ay talaga namang nanaig at walang dalawang isip na tumulong at ipagtanggol ang sariling bayan. Naway dumami pa ang na-inspire sa kwento ni Emerald at magbigay ng lakas ng loob sa mga kababaihan na gusto ding maging isang sundalo. Ang mga kababaihan ay hindi babae lang, dahil napakalaki ng kapakinabangan at tulong na maidudulot ng bawat babae sa buong mundo. Sa panahon ngayon, bukas na ang lahat na mayroong mga bagay na kayang gawin ng lalaki na kaya na rin gawin ng mga babae. Lahat tayo ay pantay-pantay. Kaalam, anong masasabi mo sa katapangan at husay ni Emerald Evgenia pagdating sa paghawak ng sniper? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.